Hey guys, kumusta kayo? This is Dave Lopez from Rifle Hobbies Philippines, guys. And galing namin sa Bacolod, after ng Bacolod, I ride my Barako na motor. Kita ko yung bagong motor ko. The Barako kasi Barako tayo. Then after doon, dumiretso na ako dito sa taas ng bundok para mag-retreat or kumanap ng lakas. So we are here in Gintubdan. Maraming mga pumapasok sa mata. Gintubdan Nature Park, Barangay Aral. Yan, siya. So, doon papunta yung papuntang Gintubdan. Yung topic natin ngayon, guys, nasiya kasi ako sa grupo kasi may mga topic doon na ininalagay, and then gusto ko na maging part doon ng topic. Gusto ko na i-elaborate yung topic na yun. Una is Republic Act 10591, right? Sinasaad doon na ang airgun ay hindi kasali sa firearms dahil yung firearms is part of the ammunition, basta ganun yun, na pinuputok using something convulsion. So ano ba? So may powder para na iputok yung rifle. So part ng deadly weapon yun. So yung airgun hindi po kasali kasi hindi po siya deadly weapon. Hindi po siya firearms, sakop ng firearms. If we're going to say na hindi siya deadly weapon, pwede po tayo magkamali doon kasi yung airgun, especially the PCP, can reach 120 yards. Kaya tamaan yung 120 yards object at nakakapinsala pa 120 yards. Imagine this, yung tao nasa 50 yards lang or 30 yards just hit here in the heart. Okay? Sa heart banda. So what would that person feel pag natamaan ng PCP? I don't think so na hindi siya mapinsala. So airgun, sorry if I'm going to tell this, airgun is a deadly weapon, but it's not considered as a firearms. Okay? Next na mga question doon is kailangan ba ng lisensya if we're going to buy an airgun? Binanggit doon na syempre hindi na kailangan ng lisensya kasi hindi naman siya firearms. Yung lisensya ay kinakailangan lang ikukuha ka ng firearms, like for example ng baril. Okay, kailangan mo ng lisensya. But sa airgun, you just need the registration. You need to register your airgun sa PNP. But most of the airgun na binebenta, guys, sa online is may lisensya na. Ibig sabihin, medyo mahal siya pero may kasama ng lisensya yun. Okay, if walang lisensya, so if nasa province ka, if nasa amin, bawa sa amin sa bandang bundok na to, okay, if you have an airgun, wala namang sisita sa iyo to kung wala kang, I keep on telling lisensya. Pag hindi na, just want to quote it again. Pag hindi na register yung inyong rifle, ay hindi naman ko-confisca, hindi ito kasi nasa bundok ka. Pag nasa main proper ka, pag hindi naka-register, kasi sa amin hindi naman hinahanapan ng registration ng mga police. Pag nakita nilang airgun, papunta ka nila, tapos sabihin na sa'yo, sabihin ng sabihin ng mga pulis sa'yo, ganda ng airgun mo ganun lang, so walang problema. So kailangan mo lang i-register sa PNP. Pag hindi mo i-register, pag nasa place na lang ganito, walang problema po doon. Okay, may mga airgun po na register na. Ibig sabihin may mga airgun na pag bibili ka ng airgun, automatically po they're going to register na yung airgun. So pagkuha mo ng airgun, so ano na yun, okay na yun. Alright guys, kumusta kayo ulit? Hulihin ka ba if mayroon kang airgun? Yes. Posibleng hulihin ka pag ito'y gamitin mo sa hindi maganda. Halimbawa, if may airgun kang dala, tapos binitbit mo yung airgun mo sa mataong lugar na gagamitin mo siya sa krimen. Ayun, so airgun, posibleng hulihin ka pag yung airgun mo ay gagamitin mo sa paggawa ng krimen. Okay? Halimbawa, pag mayroon ka papataying tao using the airgun. So mga ganun. So pag wala ka namang ginagawang masama, so hindi naman kukunin yung airgun sa'yo, hindi naman i-confiscate yung airgun mo sa'yo. Yung pangalawang tanong is kailan naging bawal ang airgun? Yung pangatlo pala, naging bawal ang airgun kung halimbawa nasa bundok ka, okay lang, di ba? Naglalakad ka dito, naghanap ka ng mga ibon, di ba, sa palibot, so okay lang yun. Pag nasa proper ka sa isang city
naglalakad kang ganun, tapos may hawak kang airgun, diba? So posible at malaking chance na talagang yung mga tao is ano ka, parang threat ka sa mga tao. So posible na may sisita sa'yo. Okay, bakit mo binibitpin yung airgun mo? Ano yung purpose ng airgun mo? Diba? You're making the people scared of you. Okay, so yun. So don't bring an airgun sa mga tao. Diba? Sobrang ganda ng airgun mo. Tapos ipapagmamayabang mo yun sa mga tao. Then, diba? It won't bring good. Magbitbit ng airgun sa maraming tao. Possibly magpanic sila. At dahil magpanic sila, possibly na sisain ka ng mga police or ng mga security guard doon. Dahil hindi ibig sabihin na maganda yung airgun mo, just show it off sa mga tao. So para siyang isang image ng barel, pero hindi siya delikado. So yun lang guys, yun yung pangatlo. So off ko muna, then babalik ako. Don't bring your airgun sa mataang lugar, especially sa city. And hindi bawal ang airgun as far hindi mo nagamit sa krimen or paggawa ng kasamaan. And huliin ka pag ito ginamit mo sa masama. Like for example, threatening someone using your airgun, or may kapitbahay ka, hindi mo siya gusto, or mayroong utang sa'yo, tapos everyday sinasniper mo. Ayan. So hindi pwede po yun. I'll be back. Alright guys, so ito yung dalawa na huling tanong. Pwede bang ibiyahe yung airgun? At pangalawa is yung buga ba is considered din na hindi deadly weapon? Okay, pwedeng ibiyahe yung airgun, basta ibalot lang natin siya at ilagay sa mga bus, kasi so far sa mga bus hindi naman chine-check. If i-check nila, sabihin nyo na airgun, walang problema po doon, maliban sa gun ban. Kasi sometimes, either like it or not, hindi lahat ng mga sa katungkulan ay nakakaintindi sa ganun. Kaya pinapaliwanag ko po sa Public Act 10591 na hindi po considered yung airgun na deadly weapon. Pangalawa, yung airgun, paano nyo sa kanila, kunin yung name ng tao, yung at sa authority natin, at punta nyo sa precinct. Kaso nakakaano lang kasi, ng oras, pero yun lang, be careful lang, wag nating sabihin na, hindi siya bawal, hindi siya part ng deadly weapon, so okay lang na pag mag-travel ko yung airgun ko, ilagay ko lang siya sa sling. Kaya hindi pwede po yun. Lagyan nyo po siya sa lagyan, hindi naman po nakasira ng pagkalalaki natin. Lastly, yung buga. Yung buga is considered as deadly weapon dahil sobrang nakakamatay po siya. Sobrang delikado po yung buga. At sabi po doon, di ba, sa Republic Act 10951, sana hindi mag-miss up yung number, no, na may explosion or something, may ammo or something nakikreate na explosion, so consider po siya deadly weapon. Isa po yun ang buga. Kasi yung airgun po is hangin po siya. Yun. So yun yung mga tanong. Yung buga ay consider po siya na deadly weapon. Yung airgun ay consider po siya na airgun kasi po hangin lang po yun. Consider po siya na deadly weapon kasi hangin lang po yung nilagay natin. So far yun. So we're here sa place, sumunta ako doon sa lugar, magpapahinga ako, magre-retreat ako doon. So ito po yung place kung saan pag stress ako sa city, dito ako pupunta. Isa din sa mga shoutout ko din, yung mga tao na nalimutan ko ilista. So sorry guys, I just put your names dito sa mga shoutout ng mga tao para dito sa banda. I-shoutout ko kayo sa aking vlog para na ma-shoutout ko. Sorry, hindi ko na-lista yung pangalan nyo, but I will consider na ilagay nyo dito. Tapos ano pa, ayun, so self-reliance na Joy Robinet, someday gusto kitang makita. Alright, tapos si self-reliance sobra, kasi na-inspired ako sa kanila, going back to nature, naggumawa siya ng bahay. I'm doing a bahay doon, doon paggawa ko ng bahay doon guys, so excited ako. And ayun, so yun lang, yun guys, sa airgun world, just enjoy, chill, and marami ma-enjoy mo yung airgun, ma-enjoy mo yung life ng airgun, yung beauty ng airgun, as far na alam mo yung ginagawa mo. Pag malaki yung airgun, pag nasa city ka, baka kupiskahin, and respect the authority. Ibig sabihin na, ay alam ko na hindi bawal yung airgun, alam ko na hindi nyo ko kupiskate ko, bahala na, so hindi ko kayo papansinin, wala akong pakialam sa inyo, I just go on my way, bahala kayo kung gagawin nyo. So pag kukunin lang, wala tayong magagawa, still the authority. Pag hindi airgun yung kaso natin, pwede yung kasuhan ng iba.
Ayun guys, it's a happy, maganda yung sikat ng araw, it's a happy afternoon, nakaka-relieve, nakakatanggal ng stress. I've been to Bacolod, the city, to process something. Pag-uwi ko dito, sabi ko punta muna ako dito sa lugar kung saan ako fresh. It's like 30 minutes or 25 minutes away from sa bahay. And you know, amazing to hear the sound of the birds, the trees. Yun, so may airgun ka. So gawa tayo ng blinking dito. Alright guys, please go back to nature. I know I want to become a YouTuber. I'm a YouTuber because not to become, but I'm a YouTuber because I want to influence people, influence my kapwa Filipino to go back in nature and to appreciate nature. Those that are nature troubled, I mean like nature. If you want to go back in nature, this is the way. Right? I'm showing you how the beauty. Sobrang maraming alimatok. Makita nyo guys. Papasok sa mata ko. Hindi siya, wala na siya. Hindi ako makapagawa, dapat mayroon akong Google. So, yun nga guys, go back kay Manong, yung banda. Usapin ko si Manong. Kahit iwan mo dito yung motor mo, okay lang, walang problema. Usapin ko si Manong, mag-usap ako sa kanya. Relief, para siyang artist ermitanyo, no? Tapos, ayun na, uwi na ako. So guys, thank you for tuning in. Talagang sobrang na-appreciate ko yung parati yung pagtangkilig sa mga comment. Guys, if you want a topic or something, just go to our nakangala yung kamay ko sa pagbitbit ng ano. Just go to our Facebook page, Air Rifle Hobbies Philippines, Level Up. And mag-join po kayo doon and consider subscribing sa hindi pa mo nakapag-subscribe. Ayun, para makatanggap kayo ng notification sa mga bagong videos nating gawa. Parang ganun no. And I'm grateful dahil dito natunan ko. Alam ko na ang airgun ay libangan siya at alam ko din na ang airgun ay dapat nating ingatan kasi nakakapinsala po ito pag hindi natin alam. Yan ang scope bago sa bahay. Yun lang guys, thank you for watching.